Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Jocelyn Hontanosas at ang asawa ko si Anthony Hontanosas from the Ministry of Service Silente, PWD Service Silente from EDSA Shrine. Actually po kasi, dalawa po yung anak naming PWD. Yung isa po na sinundan ni Joseph is deaf. Isa siyang deaf. Kaya po ako nag-aral din ng sign language. Then si Joseph is the bunso namin. Sa araw-araw po na pakikibaka sa dalawang PWD, masasabi ko pong medyo challenge, mahirap po kasi sa isang deaf na mahirap makipagkomunikasyon, lalo na sa kanyang pag-aaral ng elementary, masyadong challenge kasi wala kaming alam pagdating sa sign language, pagdating sa conversation sa mga sa katulad nila. Dahil kailangan namin ng skill para makapag-communication sa kanila. While naman kay Joseph, si Joseph is quite moody, no? Is the usual yung mga Down syndrome, yung may mga katulad ng case ni Joseph. Moody siya. Mahirap pasunurin minsan, pero actually hindi siya more on challenging, Mas nararamdaman namin yung kasiyahan. I don't know, ang hirap i-describe kapag yung kasama namin si yung kasiyahan na idinudulot niya sa aming mag-asawa. Well, yung question na challenges araw-araw. Sinusundan ko lang yung sinabi ni Leng, my wife. It's really a challenge for us na magkaroon ng dalawang PWD kids. Number one, yung communication namin with Gabriel, yung aming deaf. Number two, yung handling kay Joseph kasi nga Down syndrome siya, yung kanyang mood, paano namin siya, minsan yung pagpapaligo lang, yung kayang hygiene lang, So everyday yung kailangan na susundan namin kasi pag hindi namin ginawa yung mamamaw yung bata. So at the same time, kami mag-asawa din. Everyday kami magkasama. So medyo mas nagiging intimate na yung pagtingin namin sa mga bata. Before, parang before talaga challenge sila. Lalo na andun talaga ang challenge. Mag-isa lang si Leng, I was working then, Andun talaga ang challenge. Ako nag-aalala sa asawa ko kasi mag-isa siyang nagre-raise sa aming dalawang deaf habang ako ay naghahanap buhay. So but right now, kahit pa paano, dalawa na kaming nagtutulungan sa bahay, so medyo hindi na ganun. Mas gumaan na yung challenge. Not like before talaga na maliit pa sila. Kasi ang hirap Actually, 3 months bago namin nalaman na Down syndrome siya. Oo. Yun ang naging challenge namin. Tapos, syempre, yung mga medical, kailangan yun. Yung mga laboratory, kailangan din yun. So, pagdating sa financial talagang, wala talaga kami, financially talaga, down kami ng time na. Doon talaga yung challenge namin. Yung time na yun. And sa anak ko namang deaf, ang challenge talaga namin doon is congenital. Congenital si Gabriel. Naka-NGT siya hanggang sa
ilang years old si Gabriel noon? 7 years old? No, mga ano lang mga hanggang 4 years. 4 years old, naka-NGT siya. Wala siyang sacking. Yun ang challenge namin talaga. Hindi siya nagsasak. So, kailangan niya NGT para may food siya. To the At point. that moment talaga, ako lang yung naglalagay ng NGT. Oh. Kasi hindi mo maiwasan na hilain niya yun eh. Nahihila niya. So, yung NGT na yun, talagang unti-unti lang na pinapasok ko sa katawan niya. Yun ang challenge sa amin talaga. Oh yes, oo naman. Siguro kahit sinong magulang. Talagang ang hirap sabihin sa ibang tao na ang anak ko din. Ang anak ko PWD. Ang anak ko disabled talaga. Ang hirap, ang hirap. Ang hirap kasi sa mga hindi nakakaintindi. Sa totoo lang. Ang hirap i-explica sa kanila. Ang hirap ilabas ang mga PWD. Ang hirap ilabas. Hindi ako, inaamin ko sa sarili ko, hindi ko siya mailabas sa ibang tao. Hindi ko siya maipasyal. Kasi ang focus ng ibang tao, pag naglalakad kami, nakatingin agad sa bata. Yun ang ano namin. Nakaka-frustrate, no? Parang hindi kanila naiintindihan. Well, understandable naman yon kasi hindi naman nila alam yung totoong kalagayan mo, no? Yung dinadaan mo bilang isang magulang ng PWD. But, yes, it's very frustrating na sometimes, for us, more on the frustrations na para bang is yung question na saan kami nagkamali, parang gano'n. Bakit kami merong baby na bakit kami may baby na PWD or something na it pained us sometimes at hindi namin may expression, no? It pained us na meron kaming PWD children. It pained us na ano bang kasalanan namin, no? But through prayers, nare-reconcile namin yun. Actually, dahil nga nang nasabi ko kanina, mas malalim yung joy ko kapag na-realize ko nga, paano kung wala si Joseph sa aming mag-asawa? Na baka kanya-kanyang lakad na lang kami, no? So, somehow, si Jose ang nagbibigay sa amin ng strength bilang mag-asawa to be together lagi. Kasi hindi ko ma-imagine kung wala si Joseph, tapos kaming dalawa lang sa bahay, baka gagala siya, gagala ako. Something like that. Or maybe then, no, mas magiging focus kami dahil nasa service Lentes si ang aking may bahay, parehas na kaming magsiserve all through and through. Yes. Pero once we are into the church, pag nasa simbahan ka, nasa ministry ka, kasama mo yung ibang magulang na meron ding mga PWD kids, parang nagkakaroon kayo ng bond at na-realize mo, there's nothing wrong with my kids. Why should we hide them? No? Dapat nga, mas i-expose pa namin sila para yung kanilang social life, yung kanilang buhay ay somehow, diba, hindi dapat pareho lang din ng parehas lang din dapat. So, that encourages us. So, yun yung nagbigay sa amin ng but not totally, no? Right now, meron pa rin kasing mga tao na parang pagtingin nila sa mga PWD. At yun yung minsan parang pumipigil sa amin. But we have come to realize na blessing sila sa amin. Yes, Eh. Why should we hide them? Dapat nga, the more na para mas ma-express namin, maipakita namin sa maka-inspire kami, no? Lalo na sa mga ibang tao na meron ding nag-uumpisa na may mga anak na PWD na hindi dapat sila magkaroon ng pag-aalala, no? Sa unang-una, biyaya sila ng Panginoon, no? Blessing sila ng Panginoon. Sometimes nagtatanong kasi ng answer, bakit pa ako binigyan ng PWD kids? Pero unknowingly, ang hirap ipaliwanag. Pero parang pakiramdam mo, you are more blessed. Oh, sorry. Parang blessed pa kami na may mga... Yes, si Gabriel, no? For example, he's deaf, pero masigasig na bata. Minsan rebellious, no? Minsan matigas ang ulo.
But that's how it is, no? Ganun talaga eh, bata yan, no? Maaaring nagkataon lang na deaf siya, pero yung kanyang pananaw sa buhay ay I want to be somebody else, parang. Masarap ang may mga batang may special needs. Masarap na mahirap. Masarap na mahirap, sabi nga nila. Ako spiritually, sabi nga nila, kahit anong bigat ng problema mo, kapit ka lang. It's a way of para ma-relieve ka dun sa mga tanong mo sa sarili mo na bakit ganito, bakit ganyan, bakit may mga problemang parang ang hirap may resolve ba. Pero sa mga sumunod naman na mga naman, kumbaga lang, sabi nga nila, kapit lang sa faith mo talaga kay God. Dagdag ko lang din. Maaga kami nag-asawa nila. So, feeling namin, we are alone, no? Kami mag-asawa. So, sino yung parang tinatakbuhan namin na sa aming pakikibaka sa araw-araw? Sinikap naming mag-asawa nga palapit sa Diyos, honestly. Kasi alam namin na wala kami ibang tatakbuhan. Yes. Ang bata pa namin nag-asawa, she was only, I hope you don't mind, ma, she was only around 18 when I was 20 years old. So feeling namin, parang nung mag-asawa kami, yung parents niya, ganit, syempre, mag-asawa ka pa naman ng ganun kabata. Ako naman, wala na akong ama during that time, kaya nga ako, so, sinikap namin na kung saan kami kukuha ng kalakasan. Kung sino yung pagsusumbungan namin ng aming mga struggle sa buhay. Sa simbahan din kami actually unang lumapit. No? Nag-couples kami kasi iniisip ko noon, kailangan maging solid yung foundation namin bilang mag-asawa. So, kami mag-asawa actually ang talagang parang nag-angatan, no? Nagtulakan. We are pushing each other we are supporting each other para maitawid namin yung mga challenges namin. From the very start talaga, alam ko na from the very early stage ng married life namin, alam ko talagang sinusuportahan niya. Kasi ako, nung mag-asawa na kami, iyak ako ng iyak. Kasi unprepared no? Unprepared. So, pray lang kami ng pray. At nakakaraos kami no? Nakakaraos. Minsan, magsasabi ka na hindi ito yung buhay na gusto ko. Hindi ito magiging, this is not how I raise my family. Pero, he was there during that time. But, ang nagbigay talaga sa akin ng realization sa estado ko ngayon na when I look back, pag tiningnan ko, ito yung sinasabi ng Diyos, no? Bigay mo sa akin lahat at hindi kita pababayaan. Kasi when we look back, nabanggit nga ni Mrs. kanina, we were struggling, no? Ang hirap ng buhay, 2 kids na may PWD at yung unstable ang aking life before. So, hindi mo isiping makakaraos ka during those times. Kaya at the very early stage ng aming buhay mag-asawa ay I know na hindi niya kami papabayaan. No, talagang hindi ko may summarize pero very supportive kasi sila, no? Meron kaming communication na kung anong dumating sa atin, no? Tanggapin natin. No? Ganon kami, no? Kung anong ibigay sa atin, let's accept it. Yeah. Just like nung confirm na DSC Joseph, ang bigat from the very beginning, no? Ang bigat nung after na ilabas ang result from the PGH, dinala kami sa isang room, kinausap kami para i-counsel. I think
Actually, Ano? nagtanungan pa kami. Bakit? Kasi meron na kaming isang PW na debt. Bakit? Kung kailan ko ginusto talaga na magkaroon talaga ng isa pang anak, doon lumabas si Jose. Parang hindi ako prepared na mayroon pa akong isa pang PWD. Bukod kay Gabriel, bukod sa debt ko. Parang question ko yun. Pero, yun nga, acceptance, tiwala lang. Tapos, sa niya, yun, usap kami. Yun, unti-unti na naman namin, na yung na yun, yung struggle na yun, na-overcome naman namin. Acceptance talaga. Faith, acceptance ko ano yung nandyan. So be it. Bahala ang buong mundo. Basta kami. Tiwala lang talaga. Yun. So, yeah. Always pray, no? Lagi lang manalangin sa bilang pamilya. Ang buhay mag-asawa, ang buhay pamilya ay araw-araw struggle, no? Pero when we pray every day, when we pray every morning, as much as possible, we can pray every morning and every night. Mas nagiging magaan yung buhay. May mga challenges, may mga struggles talaga. Hindi, may mga problema, lahat yan. But for me personally, on my personal experience, pag nag-start ka ng araw mo sa prayers, parang yung araw mo okay lang no? Walang hassle I don't know paano siya ipaliwanag, pero when you pray, hindi mo masyadong mararamdaman yung problema. I don't know. No, yun ang feeling ko lang, no? Parang maybe because God is with you, yung parang. So, ikalawa, sa may mga anak na PWD, sometimes we ask questions, no? Bakit meron ako, no? Pero hindi natin alam yung kagustuhan ng Panginoon. Meron siyang plano sa bawat isa. Bakit kita binigyan ng isang PWD? Bakit kita binigyan ng PWD na anak? Meron siyang, hindi man natin marurok yung sagot, no? Pero we will come to realize, no, na bakit niya ibinigay yung ganong challenge sa buhay mo at bakit niya ibinigay yung ganong blessing sa buhay mo sa pamamagitan ng mga PWD children that we have. So, huwag pang hinaan ng loob, no? In particular sa may mga anak na may sabihin natin kapansanan, no? Bagamat hindi magandang pakinggan, pero it's a blessing. Huwag pang hinaan at yun lang po.